May nagtatanong na dito kung ano daw kakantahin mo mamaya. Mamaya natin sasagutin 'yan. Naku, napilitan akong mag-ano, mag ano ba 'yan? Ma-practice. Mag-practice. Kung nabanggit mo sabi mo may character development na yung mga congressman at saka mukhang mas appreciative na sila ng transparency and accountability ngayon, no? Mm. Kasi yung Office of the President, meron din siyang confidential fund at saka intelligence fund. Sa palagay mo ba magiging kasing intense sila sa Office of the President para magtanong kung paano ba ginastos ng Pangulo yung confidential fund naman niya? Well, hindi ko alam, no? Hindi ko ma-predict. Pero kami, for sure, sa Makabayan, tatanungin pa rin talaga namin. Kasi malaki ito, Mm-mm. no, Prof. Shelo, Yes. 4.5 or 4.25 billion, Mas no? malaki ang confidential fund ng Office of the President at Oo, hiwalay pa kasama na dun yan. yung ano, oo, CIF Oo. yun eh. At Yes, oo. minintain ng kasalukuyang ng administrasyon yung ano no, yung gaano kalaki doon sa dating administration, Correct. no, Kasi napakalaki. prior Mm. to Duterte, mababa lang yan eh. Tapos dinoble, Oo, naging bilyon oo. nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapos minentain yan ni Pangulong Marcos. Ma'am, kailan po ba ang hearing ng budget ng Office of the President para makanood din yung mga tao? At mabantayan kung consistent Ah, ba yung mga kasama teka. niyong congressman doon at totoo bang character development ito? Kasi Well, naalala niyo talagang last ano year 'no, nung tignan nga natin dinidiscuss ang yan. ano, Hmm. dito sinisilip ni Ah, Conference ang schedule. Bantayan po natin. Kasi last year ang panawagan natin, tanggalin na yung confidential fund. September 9, Oh, September Monday. 9, bago po September bumalik si 9, 9 VP Sara. AM. Yes, Bago po September bumalik 9. si VP Sara sa Congress, pag-uusapan muna ang budget ng Office of the President. At kung maalala nyo, last year nang sumabog ang issue ng confidential fund, ang panawagan natin, i-abolish na yan. Iwan na lang yung intelligence fund for intelligence offices. Pero yung mga civil offices, siguro maliban sa Mm. CHR, na yan, nag-iimbestiga yan, tanggalan na ng confidential fund. So, bantayan po natin kung yung mga kasamang congresswoman at congressman ni Kong France ay magiging ganun din kaaktibo sa pagtatanong at paghingi ng accountability tungkol sa confidential fund ng Office of the President. Kong France, dito naman sa confidential fund kasi ikaw yung nagpahimay-himay nito kay Madam VP eh. Pero kasi yung dokumento hindi pa siya publicly shared, so hindi pa namin nakikita yung COA audit. Ito po ba yung COA audit lang for 2022 o na-share na rin sa inyo yung COA audit for 2023? Na-share na rin sa amin yung COA audit ng 2023. So sa Mm-mm. 2023, kasama rin kasi yun sa motion ko, no, yung Mm-mm. subpoena do sa STECUM. Kasama diyan yung 2023 kasi meron ding 150 na million for the Mm-mm. DepEd, then another 500 million sa OVP. So Mm-mm. kasama na doon ano yung mga documents na ibinigay sa amin. Pero ano po, parang hindi pa siya kumpleto. Pero kung titignan ko, no, at ginanon ko lang, parang kaparehas yung presentation niya ng liquidation doon Mm-mm. sa 125. So Mm-mm. kung na-disallow yung sa 125, well, hindi ko lang din alam pinipredict ko rin Mm-mm. kung ganun din yung presentation niya, baka ma-disallow din itong 150 na ito ng DepEd at saka Oo. ng ano no ng OVP na 500. 500 So million. may mga nakita Oo. na tayo doon na hindi sang-ayon doon sa Joint Circular 2015-1. Like Mm-mm. for Mm-mm. example, yung mga training, hindi Yeah. kasama sa nakalagay doon sa pagkakagastusan yung mga training daw ng mga Mm-mm. kabataan laban sa terorismo, laban sa komunismo. So hindi kasama 'yon. So I think Mm-mm. baka ma-disallow din 'yon, no? Hindi pa natin nakikita yung kung meron siyang notice of disallowance. So wala pa sa sinubmit sa amin. Kasi siguro dahil last year lang 'yon, ongoing pa yung iba pang mga isasubmit. Ah, Pero oo. dun lang nakita ko na Prof. Cielo 'no, hindi 'to kasama doon Correct. sa mga activities. So Oo. malamang
ang magiging kapalaran din niyang 150 na yan, tsaka yung another 500 na yan, ay yung katulad din itong 125 million. Correct. At ipapabalik yan ng COA sa kanya. Naalala ko nga po, Kong Franz, in fact, may case sa Supreme Court na related sa confidential fund. Ito yung sa kay Dominguez versus COA. Yung pinondohan nga nila ng confidential fund nila ay training. Pero training ng mga barangay tanod. Pero dinis-allow yan umabot sa Supreme Court. So kung ito nga training na ni hindi security personnel, kung Yes. susundan natin yung mga existing na batas, which is yung Supreme Court decision is considered a policy, malamang-lamang ay hindi mapayagan yung mga gastusin ni VP Sara. Yung, Bigyan kita ng example. Bigyan kita ng example, Prof. Shelo, no, dito sa go ahead. sa 125. Meron daw 132 activities ng mga surveillance. At 105 doon ay personally kasama si VP Sara. So from the period of December 21 to December 31, kasama ka doon sa 105 na activities ng activities ng surveillance or pag-gather ng mga confidential. Kasama si VP Sara sa nagsusurveillance? Yes. Oo. Kasama sa mga activities. No, nakalagay. Kaya sabi ko, ironic. So, ang sipag naman ito, December 25, December 30. Nagsusurveillance siya? Yes, oo. Kasi yun, 132 submitted list of 105 activities attended by VP. Ang sipag naman yan in 11 days. 105 divided by 11, so mga 10. 10 surveillance activities in a day. Wow! Anong klaseng, dinescribe po ba kung anong klaseng surveillance activity ang ginagawa nila ng 10 beses sa isang araw? So, yan yung tinatanong ng COA dito sa Notice of Disallowance. Ano ba yung naging achievement? Ano ba yung siguro hindi na natin tatanungin siguro kung anong nakuha nilang mga pero ano yung naging achievement? Tama. No? Na-related. Baka naman nagsa-surveillance lang sila sa mga Facebook post ng mga tao. Oo. Na-related dun sa pagkuha ng confidential information. Na-related doon sa kanyang program, projects, and activities. Dapat ganun yun Link-link yun Pero hindi natin alam kung paano nagawa yun. Oo. Napaka-incredible naman pala ni VP Sara na makaya ang 10 surveillance activity na sunod-sunod ng 11 days. At kasali pa talaga siya, very hands-on. Meron dun po sa nasilip niyong report, kasi yung COA report na yan hindi ginagawang public kasi daw may national security concerns. Meron nga po ba kayong nakitang national security concerns sa mga COA reports ng confidential fund? Wala naman except for dun sa sinasabi lang nila na mga activities sa DepEd to mga activities lang for for training training ng mga kabataan imagine mo yung kabataan tinitraining nila against sa terrorism, against sa communism or whatever. Hindi ko alam kung anong training yan. So yun yung mga nakita kong activity. So pati nga yung pini-question ng COA yung reward, paano daw, ilan yung mga nabigyan ng reward. Kasi hindi mo naman pwedeng yan, or magkakaroon ng resibo. So parang unimaginable talaga itong mga rewards na to. Ngayon, kung 40 million yan for medicine and food for 11 days, ilang tao yan? No? Paano po nilang binigay nila as reward ang mga gamot at pagkain? Yes, oo, binigay nila various goods and medicines daw. Nakita ko nga dito 34 million, 24 million sa medicines in 11 days. So parang unimaginable na yung halimbawa yung mga yung mga nagsabi sa o yung informant mo, ay mabigyan mo ng ganyang kalaki in 11 days. Ano to, mga malnourished ba to? May sakit ba to? Or kailangan ng gamot. Pero nakita nga natin
nakita nga natin na baka ibinigay itong ayuda, no? Oo nga Baka ginamit eh. itong ayuda, which is disallowed. Kaya siguro sinabi ng Oo. COA dito, disallowed yan. Hindi yan pwedeng Ano gawing kaya yung ayuda. sakit ng mga informant niya kailangan ng maintenance medication? So talagang ano, kung nag-a-analyze ka, makikita mo talaga na hindi tama yung paggamit. Oo, maraming palusot, no? Eh, Kong Franz, katulad ng nabanggit mo nga, babalikan ko, na-excite kasi ako dun sa idea na may character development na yung mga kasama mo sa kongreso eh. At saka yung pagka, ano nila, napaka-focus nila ngayon dito sa confidential fund ni VP Sara. Sa palagay mo ba, merong institutional approach na gagawin ang kongreso para naman mas maging accountable ang mga tao sa paggamit ng confidential fund? Kasi hindi lang sa national level ang confidential fund, yung mga local governments natin nagko-confidential fund din. Tapos, unless may mga nagdi-demand na katulad nyo na ilabas yung COA report, hindi makapag-demand ang mga tao ng accountability dyan sa paano ba ino-audit yung confidential fund. Meron bang maghain ng batas or magiging mandato na maybe after 2 years baka pwede namang ilabas na yung report na yan? Kasi kung national security threat yung laman ng ano na yan, baka naman after 2 years hindi na masyado or katulad nga ng nasabi mo, wala namang ikaw nakitang national security threat sa COA Oo. audit, hindi ba? Meron kaming House Resolution, Prof. Shelo, tungkol Mm-mm. dyan sa confidential funds, tsaka yung, parang confidential funds and intelligence fund. So, in Mm-mm. aid of legislation, pero ang tunguhin ng aming resolution ay i-abolish talaga. Yes. I-abolish Oo. talaga. So, no way na bigyan itong mga NGAs, no, ng Mm-mm. ganitong mga pondo na Mm-mm. discretion ng kanilang mga head of the agency, 'di Oo, ba? At oo. at hindi na i-audit, 'di ba? At hindi ito Mm-mm. publicly agad-agad na ilalabas. Hindi katulad nung mga nakalagay na mga regular item talaga na kitang-kita Mm-mm. mo talaga kung saan siya gagamitin. Halimbawa, doon sa building, 'di ba? Alam mo na Mm-mm. 'yan kung saan 'yan, alam mo na 'yan, ilang buildings 'yan, Mm-mm. textbooks, yung pagha-hire ng mga ano 'no, ng mga personnel. So alam mo 'yan, pero ito kasi wala eh. At ang butas niyan siyempre, bakit bakit ibibigay mo lang ang report sa Senate President, sa Mm-mm. sa Speaker at saka doon sa presidente? Kung hindi pa Mm-mm. kami mag ano, subpoena duces tecum ay hindi namin mababasa o makikita Correct. itong pinaggamitan ng confidential fund. So dapat ito ay Mm-mm. open kasi una sa lahat ay maging accountable at maging transparent dahil nga pondo ng Mm-mm. mamamayan 'to, eh. Ang nature Mm-mm. ng pondo ng mga mamamayan ay dapat ito ipakita mo sa mamamayan kung paano ginamit, 'no? Hindi Mm-mm. puwedeng itago ito. Kasi ang nangyayari ngayon, nagiging i-confidential funds mo na lang 'yan para mahirapan silang mag-audit o mahirapan silang Tama. makita. Kaya nga Mm-mm. ano, eh, makikita rin natin Prof. Shelo 'no, mula nung nakaraang administrasyon, before Duterte pa 'no, kokonti lang yung mga agency Nagko-confidential fund. na Mm-mm. confidential funds, kung meron man ano maliit. Pero nung Mm-mm. panahon ni Duterte talagang ano 'no, dumami yung mga Mm-mm. ano, kaya Mm-mm. nagbigay ng lakas ng loob yung administrasyon ni Duterte lang na nakita natin na ganito. Oo. Kasi walang nagtatanong, eh, hindi na-audit, hindi na nabubulatlat sa ating mga mamamayan. Kaya talagang Mm-mm. siguro itong nangyari na ito sa Kongreso as regards to confidential fund, umaasa ako 'no, Prof. Shelo 'no, sa Mm-mm. nangyari ito, mawawalaan na talaga 'no, Yes. itong Oo. confidential funds na 'yan. Kung Mm-mm. meron mang mga gusto ninyong mga confidential information, di Mm-mm. doon na lang sa mga agency na talagang may expertise diyaan. Correct. So Sa hindi mo na national kailangang security. yes, Mm-mm. hindi mo na kailangan maghanap pa diyan ng kung sino mang tao na maniniktik or Mm-mm. mag-aano ano, baka wala silang skills, 'di ba? Sayang Mm-mm. lang talaga Mm-mm. yung pondo. Oo. Kong Franz, baka maaaring isama nyo na rin yung sa mga local governments. Kasi ang challenge doon, yung mga mayor, sila yung in charge sa peace and order
sa munisipyo nila. So nagko-confidential fund din sila pero hindi malinaw din yung access to audit. So at the national level, I agree we should abolish. I think at the local level there should be greater transparency, so baka separate bill, no, targeting Yes. local governments. Oo. So, oo. Um, eto kasing 2015, parang meron ding banggit sa LGU pero hindi ganun Mm. kahigpit. Kaya tama Oo. ka, no, Prof. Shelo, dapat din Kasi nung tingnan yung panahon ni LGU. VP Sara as mayor of Davao, mas priority ang Oo. confidential fund kaysa sa social programs. Oo, Na alam mo nakita ko 'yan sa ano mo, sa isa sa mga presentation mo. Natutuwa nga ako sa'yo. Natuwa akong tingnan yung ano, talagang, 'di ba, isang yung mga LGU, graph, 'di less ba? than less than a billion ang confidential fund, 'di ba? Mm. Talagang Mm. And unimaginable. yet, Tapos yung supposedly peace and order ang ina-address niyan, pero ang daming natotokhang tsaka namamatay sa Davao, 'di ba? yes. At by the way, panahon niya nanghingi ang mga teachers diyaan ng Mm. allowance. Hindi niya Hindi pinagbigyan. nabigyan. Alam mo yung ginawa niya? Nagalit dun na Ah, nagsimula na nagalit sa'kin. Kasi kaya ka pala secretary niya general ako. pinag-iinitan. Oo, nagalit sa nanghihingi kami ng allowance. Kasi ang laki ng ano niyan, income niyan ano, biggest Mm. city yan. Mm. Kaya talagang wala man lang allowance ang mga teachers. Oo. Kasi discretion na yan ng local governments dahil sa Mm, tax mm. from real property, 1.5% automatic yan sa education. At may Yes. discretion ng local government na dagdagan yung allowance ng mga teachers. So nakakalungkot naman malaman na sa Davao pala, kahit na one of the top cities yan sa Pilipinas, walang allowance sa mga teachers. Yes, wala silang regular na allowance katulad dito sa QC, sa Manila, 'di ba pang mga malalaking city, Negros, Oo, may Bacolod, additional yan meron 'yan, Oo. meron sila. Pero ang Davao City wala. Mm-mm. Depende lang kung anong mood niya, kung magbibigay siya, ang binibigay niya lang ay gift certificate na binibigay once a year, mga gano'n Pipila lang. ka pa, ganun. Oo, so 'yun lang yung that time na, ano 'no, na nalaman natin diyan sa Davao City. Oo, oo. Yung ano, Kong France, yung intelligence fund, kasi nung sinusundan ko yung mga COA reports, usually nire-release lang nila yan sa Speaker of the House at saka sa Senate President. So babalikan ko pa rin kasi na-OC ako sa confidential fund ng Presidente. Sana ang mangyari ay i-release din yan sa lahat ng congressmen at saka senators, hindi lang sa Speaker at saka sa Senate President. Kasi halimbawa, paano magkakaroon ng accountability kung ang titingin ng audit ng Office of the President ay yung pinsan niya na Speaker of the House, 'di ba? Parang mas Yes, nakakakampante ata kung lahat ng oo. congressman at mga Mm. senador ay may access sa report ng confidential at intelligence funds. So, siyempre gusto rin natin 'yan ano, Oo. at sana nga 'no, doon sa bill natin o doon sa House Reso natin magbunga siya ng isang legislative measure na Mm. talagang magiging transparent up to the Office of the President itong mga Yes. confidential funds. Kung Oo. ayaw naman nila, tanggalin na talaga yung confidential Tama. funds, 'di ba? Baka kasi So, sabihin nung may mga troll kasi dito, may mga pro Sara ah, dito sa ano natin, na baka sabihin bias tayo against Sara lang tayo kaya si Sara lang pinag-uusapan natin. Na hindi po, nililinaw natin na oo. gusto nating i-abolish lahat ng confidential fund at saka pagdating ng discussion sa budget ng Office of the President, magtatanong uli si Kong France kung paano ginastos ng Office of the President itong kanyang Yes, at confidential fund, no? baka yung troll na 'yan, hindi siya talagang updated dun sa ginagawa ng Oo. makabayan. So, Oo. every year 'yan, tinatanong talaga natin yung Oo. confidential funds diyan. Oh, so tandaan nyo, September 9, budget ng Office of the President. September 10, budget uli ng Office of the Vice President. So tingnan natin yung character ng mga congressmen natin kung totoo nga bang nagkaroon na sila ng character development at yung pagiging stricto nila sa budget ng Confi ni Sheminet. Wala na daw Confi si Sheminet. Ay parehas ng pagiging stricto nila sa Office of the president, no. May isa pa ako, may pinaka-importante akong tanong pero tinatabi ko 'yun eh. May isang tanong pa ako, Kong France, kasi nasa usapin tayo ng budget.
yung House of Representatives, kasi lagi ding binabanggit dito si Speaker Romualdez. At dahil matagal ka na sa Congress, marami ka ng experience sa BICAM. Ito kasi pinanggigigilan ko eh. Sasabihin Mm. nila walang pondo, kinukuha yung pondo ng PhilHealth ngayon. Pero halimbawa, yung budget ng House of Representatives na minamanage ng misis ni Congressman Romualdez, dahil siya yung, alam niyo ba yon, yung chair ng Committee on Accounts, ay yung misis ni ni Speaker Romualdez, diba? Siya yung nagmamanage ng pagkagastusan. Nag-BICAM, budget ng House of Representatives lumaki by 12 billion pesos. Ano ba yung experience mo dyan sa mga BICAM sa House of Representatives? At wala bang magiging move para mas maging transparent naman po yung BICAM? Talagang nakakadismaya, no, paglabas ng BICAM noong ano, no, noong GAB, ano na yan eh, GAB, General Appropriations Bill na yan. Paglabas Yes, sa yes. BICAM, batas na yan. Pero Mm-mm. hindi ito nagiging transparent kasi namimili lang ano ang speaker, ang leadership, kung sino lang yung mga members of the house na uupo sa BICAM. So ganun din naman sa Senate, no? Senate Mm-mm. President ang namimili. So talagang dismayado kami kasi kahit naman sabihin na o sige magpasa kayo ng mga amyenda ninyo dito sa ating ano no, sa ating ano GAB. So nagpapasa Mm-mm. talaga kami. Kami 10 pages pa nga yung ipinapasa namin, na more than 10 pages pa ipinapasa namin mga amendments. Meron lang Mm-mm. siguro mga ibang mga halimbawa mga special provision na Mm-mm. nailalagay or nakukuha mula sa aming amendments. Pero Mm-mm. generally ay hindi. At eto nga nung last year talagang nagalit kami dahil wala naman yung AKAP, 'di ba? Wala naman Mm-mm. talagang pinag-usapan Yes. at natapos ang budget deliberation, biglang nagkaroon ng ano ng AKAP doon sa budget o after ng BICAM. Mm-mm. Kaya talagang ano no, ang malaki din 'yan, 24 billion din 'yan. Kaya tapos may mga nandiyan na nagaganap yung mga insertion. Mm-mm. Tapos diyan na rin nagaganap yung mga regular budget, ilalagay nila sa unprogrammed. Yes. Imaginin mo yung mga gratuity, pension, yung pagtataas ng sweldo, ilalagay mo sa unprogrammed. Oo. Eh, Eh, dapat nasa personal regular. expense yan. Yes, yung personal expense. Yung HEA, yung health allowance ng ating mga health workers nung panahon ng COVID, hanggang ngayon hindi pa Mm-mm. nababayaran. Nilagay yan doon sa unprogrammed ano. Tapos ito nga pala yung sa PhilHealth, ang Mm-mm. nagbayad diyan sa HEA ng ating mga health workers yung 20 billion na nakuha doon sa Mm-mm. PhilHealth, no. So parang Yes. parang kumbaga, "Oh, tatanggi ka pa ba? Binigay na namin 'yan sa ano, 'di ba? Binigay namin 'yan sa mga benefits." So, in the Mm-mm. first place, hindi dapat gano'n, 'no? Dapat nasa regular ano 'yan, regular Correct. budget 'yan. Pati yung So budget for SUCs, nasa unprogrammed appropriation, yung mga additional support to SUC, yung sa yes, tuition oo. fee, Oo, 'di ba? oo, yes, nasa unprogrammed 'yun ay na mga mahalagang mga expense 'yun 'no, na dapat nasa Mm. regular budget. So, kami talaga meron kaming ano 'no, lagi naming sinasabi na dapat ito Mm. ay maging transparent at ipakita rin Mm. talaga sa tao kung paano yung deliberation nito, 'no, kung Correct. paano yung mga amyenda. Kasi hindi kasi naiiba ang GAB doon sa mga pangkaraniwang ano, pangkaraniwang Batas. batas, 'di ba? Mm. So, pagdating Mm. ng mga amendments ay ayun nga dini-discuss nga 'yan sa plenary yung mga amendments. Pagdating sa BICAM, sa mga pangkaraniwang batas, ano na lang talaga, konti na lang yung mga binabago dun. Aayusin, Pero oo. yung GAB talaga, ang laki ng difference, 'no? Biglang Malaki talaga yung naiba-iba. difference. May Kaya tanong dito, talagang Kong Franz. ipanawagan talaga natin na maging transparent siya. Oo, oo. Dapat yung BICAM ay ila-livestream din para napapanood natin kung sino yung mga saksak ng budget dyan. May tanong po dito si Rick Timario. Bakit daw nilagay yung asawa ni Congressman Romualdez at pumayag ang Congress? Hindi ba conflict yun? Kasi prerogative talaga ng leadership yung pagpili ng Mm. mga chairman or chairperson ng Oo. bawat committee. So, Oo. kahit naman tumutol kami, minority kami doon, hindi rin Mm. naman din Mm. kami mapapakinggan. So, Oo. ah
ano ba yung mga puwedeng gawin. So siyempre, kailangan din talagang maging accountable din sila doon sa mga Mm. ginagastos ng Congress, 'no? At, Mm. yun naman ay ano 'no, yun naman ay dapat na i-push din ng tao, 'no, na Oo. maging transparent din. So, Mm. wala, kasi nandodoon kasi sa, tradisyon na yun, kung sino yung ano, maging conflict of interest man yan o hindi, parang nagiging tradisyon na yan, kung sino yung nasa puwesto. So, Mm. siyempre yung Mm. mapapagkatiwalaan niya yung ilalagay Oo. doon sa mga Yung chairmanship, mga malalapit. Kaya sa yung mga upload, nandiyan si malalapit. Congressman Zaldico. Sa accounts, nandiyan yung misis ni Yes, speaker, oo. o, 'di ba? Kasi tradisyon na yun. Opo, opo. So, Kong Franz, paano kung hindi umattend si VP Sara sa September 10? Ikaw, ano ang magiging motion mo tungkol sa budget niya? So siguro dahil kasi meron time frame talaga 'no, doon sa House, hanggang September 27 lang talaga siya na maipasa Mm. namin yung Mm. part namin ano sa lower house. So tingin ko kung hindi naman dumating, magde-decide na ang House 'no, kung paano yung gagawin doon sa budget. So bahala siya, sabi naman niya bahala ang Congress Mm. doon sa Mm. budget niya, 'di ba? Kung bigyan siya ng piso, bigyan siya Piso. ng kalahati or ano, ano na yon, desisyon na yon ng Kongreso. Oo. Kasi Pero sana naalala ko naman dati nung panahon oo, ni Duterte, Commission on Human Rights. yes. Magkano ba binigay kay Chito Gascon nun? Piso, And that's oo, CHR, 'di ba? Nireduce sa oo. piso. Eh yung CHR Hmm, may function, ang Office of the Vice President backup lang naman eh, 'di ba? Malaki yes, yung harm oo. kapag ka yung So CHR ang tinanggalan mo ng budget, pero kung yung Office of the Vice President tanggalan mo ng budget, parang wala namang masyadong significant sa buhay natin na mababago, 'di oo, ba? tama, tama naman.